Hi guys! Welcome back to my channel! Naku guys, si Kuyang Food Panda sumemplang daw dahil nag-lock daw yung preno niya. Tingnan natin kung ano ang dapat gawin. Kaya panoorin na ito. Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko ay dagdag ka alam na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang magpagawa sa iba dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga guys, sa ngayon ay Smash 150 ang gagawin natin. Ang sabi ni Kuyang Food Panda sumempla nga daw siya. Kaya pala madaming dumi yung damit niya at marami din siyang gasgas. Ayun, yan pala yung kadahilanan guys. Ang dumi kasi ng preno niya. Oh, tingnan yung mabuti. Dumi no? Ayan oh. Oh. Grabe. Oh, kaya nililinis ngayon ni mekaniko yung preno niya. Tsaka yung hub na din yung nilalagyan ng brake shoe. Ayan siya guys. So, pwede mag-lock yung motor dahil sa dumi. Ay sus, ang dami oh. Pwedeng dahil sa dumi or pwedeng pudpud na din kasi yung brake shoe niya. Pero sa kay Kuyang Food Panda dahil siyata sa dumi oh, ang dami. Oh, grabe talaga. Ayan. Tapos bubugahan ng hangin niya para matanggal yung mga dumi niya. Ayan, dami nga. Kawawa naman si Kuya. Nadisgrasya pa siya kanina. Ayan. Delikado talaga guys pag ang preno ang may problema oh. Kaya nilagyan ng mekaniko ng langis yung sa may kabitan ng preno ng brake shoe. Ayan, ayan yung brake shoe niya. Makapal pa naman yung brake shoe niya. Ayan. Kinuskus niya para matanggal din yung ibang mga dumi-dumi pa. Ayan. Kaya kayo guys, pagka nagbabiyahe kayo, i-check nyo munang mabuti yung gamit nyo ha. Yung preno nyo, lalo na, ayan o. Makapal pa siya. Ayan. O, so ibabalik niya ulit yung preno niya, yung brake shoe niya, kasi okay pa naman, makapal pa naman siya. Pero kung pudpud na, palitin na din yun guys. Palitan na, para wala nang problema. Ayan siya o. Tapos, ibabalik. So, isa pa guys sa mga kadahilanan kung bakit nga pala naglalak yung preno ay dahil sa kable din, yung brake cable nila. Baka mamaya ikalawangin na or may problema na talaga, papalitan natin yan kung sakali man. Pero kay Kuya, sa tingin ko palitin din pati yung brake cable. Ayan siya guys. So, ibabalik lang ulit. Sinalpak niya lang yung panel, tsaka balik na ulit sa front fork. Ayan. Tapos pati guys yung brake cam lever. O minsan brake arm lever. Iba-iba kasi tawag dyan eh. Ayan, yung hawak niya ng mekanikong yan. Yan yun. Kailangan i-check din yan kung gumagalaw ba siya ng maayos. Basta sa may gumagalaw, dapat nilalagyan ng counting langis dapat. Ayan guys. Chine-check niya muna yan kung okay pa. Ayan. Oh, yan guys. Brake cam lever or brake arm lever. Iba-iba eh. Pero isa lang naman yung klase ng pyesa. Ayan. Tingnan niyo pong mabuti. O, diba? Mga simpleng bagay lang sa motor. Kung hindi aayusin, ay nako. Simplang ang aabutin. Gaya ni Kuya, kawawa naman siya. Okay? O tapos, tornilyo, chine-check niya mabuti. So dyan guys, sa tornilyong yan, check nyo pong mabuti kung okay pa ba, kung mahigpit pa ba. Kasi baka mamaya maluwag na pala yan. Dyan guys, sa brake arm lever na yan, kung nakita nyo bungi na po, palitan na din yan. So, wag na nating pilitin. Pero pag okay pa naman, di, mas maganda kasi hindi na natin gagastusan pa yan. Ayan. Pati po yung mga nut na yan, chine-check din yan. So, bagay, pagka nagpalit naman guys ng kable, automatic may kasama ng ganyang nut na yan. So, ayan. Ganyan siya. May panghigpit. Pero,
check niya lang kung kumakagat yung preno, yung brake shoe. Ayan. Ayan. Palitan na nga ng kable yan, guys. So, ang kable naman ay pinapalitan natin pagka napansin yung may maganit na or matigas na yung kable. Guys, palitin na po yan. So, ayan, pagpapalit nga siya. So, tinatanggal niya lang yung side mirror kasi makakaharang siya sa pagbaklas ng headlight cowling. Kailangan buksan yung sa ibabaw na parte para ilulusot na lang yung kable natin po. Ayan. Hindi na kailangan tanggalin pa yung ibang mga flarings, ibang cover. Doon lang pwede na. Ayan. Ayan siya, guys. Ang pagkabit-kabit na yan ng kable, alam kong kayang-kaya niyo na yan. Kaya sarilinin niyo na lang po kaysa ipagawa pa sa iba, magbabayad pa kayo ng labor. Samantalang kaya niyo naman na, o, di ba? At saka nasisigurado niyo pa. Gawa niyo yun eh. Sa puntong ito, guys, mamadali natin yung pagbukas ng cowling. Madali lang naman pagbaklas, tatanggalin lang yung side mirror kasi nakakaharang siya. Tsaka yung mga tornilyo na nakakabit dyan sa may parting headlight, yun lang po yung mga tatanggalin natin. So, mabilis na lang yan. Ayan. Yung sa ilalim, yung sa mga side, sa likod, yan na lang po yung tatanggalin muna yung tornilyo para maluwagan yung sa may headlight niya. Ayan. Hanapin nyo lang po yung mga tornilyo ko na kabit. Yan lang siya. O, diba? Mabilis lang. Okay. So, yan na nga. Nabuksan na, guys. Okay. Tapos, tanggalin lang yung sa baba. Ayan nga pa pala, guys, yung ipapalit nating kable. Yung brake cable din ng Smash. Ayan. So, bago na. Tatanggalin lang yung sa may brake arm lever. And then, so, ayan na. Hugutin nyo na lang yan. Tatanggalin na lang yung nakakabit doon sa may preno, sa may brake lever din, tawag doon. Ayan. Yung sa may kamay, oh. Tinatanggal lang yung pagkakabit. Tapos, hugutin na lang. Okay. Para wala na masyadong gawa, guys, di na kailangan tanggalin pa yung cover na yan, item sa baba. So, ganyan lang. Ilulusot-lusot na lang. O, diba? Ayan. O, mabilis lang, diba? Kaya nyo na yan, oh. O. Kung ipapagawa nyo yan, wag gaano na naman labor niyan. Samantalang mabilis lang naman. Nakatipid ka pa. May pambigas na, oh. Yan. Malaking bagay din kasi talaga pagka marunong sa magkalkal ng motor. Buting-ting ng motor. Malaking bagay. Ayan. So, yan. Ilulusot lang siya sa ilalim. Ayan. Tapos ikakabit niya ulit yung dulo. Yung sa taas, ikakabit niya sa brake lever. Samantalang yung sa baba, ibabalik niya, ikakabit niya sa brake arm. Ayan. So, ayan siya, guys. Susundan nyo lang yung dinaanan niya kanina. Nung binaklas nyo, pagbalik, ganun din naman. Napakadali lang. Ayan. Ayan po, oh. Marunong naman siguro na kayo magkabit yan, oh. Ganyan lang yan, oh. Tingnan nyo pong mabuti. Ayan. Ayun, oh. Pabilis lang. Segundo lang, wala pang minuto. O, diba? Oh, ayan na. Yung sa baba naman ang ikakabit niya. Ayan siya, guys. Oh. Yan. Ganyan lang po. Tapos ihigpitan yung pagsarado. Ayan. So, mabilis na lang. O, diba? Kagat na. Tapos, si kuya nagpadagdag pa siya ng headlight. Total bukas na din daw po yung headlight niya. Papapalitan niya na rin daw po yung headlight bulb niya. Kaya yan.
Sinabay na din ni mekaniko. Tama nga naman, isang baklasan na lang. At least bago na yung ano niya, magkano lang naman yung headlight bulb. Ayan siya. Bago na. O, diba? Tipid na sa gawa. Isang baklas na lang. Ayan siya. So, sa puntong yan, ibabalik na lang po ni mekaniko yung cover, yung headlight cover. Ayan. Okay. So, ayan, binabalik na lang po ni mekaniko yung mga tornilyo para maging okay na. Kung ano yung binaklas, kung ano yung kinalas kanina, ibabalik lang po natin lahat ng yon. So, ganyan. So, mabilis na lang po yan. Kaya, binilis-bilisan na natin para makita nyo lang kung paano at saka kung saan mga nilalagay yung mga tornilyo. So, ayan. Malamang kayo, kabisado nyo na din kung ano yung mga tornilyuhan ng mga motor nyo, no? So, ito na nga po yung video natin sa ngayon. Sana ay nakatulong sa inyo at sana ay nagustuhan nyo. So, paki-like naman po at paki-comment sa baba at nang malaman ko kung ano nasa loobin nyo. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. Kung gusto nyo pong matuto kung paano magkabit ng sprocket set, so, pakiclick naman po ng susunod nating video. So, laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan, ay may taong at may mga pamilya tayong nagmamahal sa atin na naghihintay sa ating pagbabalik. So, yun lang po. Ingat kayo lagi sa biyahe nyo at maraming salamat po.